Pinangunahan ni Vice Mayor Belen Fernandez at ni Councilor Luis Chito Samson ang awarding ceremonies ng mga natatanging player na lumahok sa Jimmy L. Fernandez Cup 2nd season sa Divine Word Academy Schmitz Hall sa lungsod ng Dagupan noong 24 ng Pebrero. Iginawad ni Fernandez ang tropeyo ng Mythical 5, Most Valuable Player at kuponan na itinanghal na 3rd at 2nd runner-ups, habang itatakda pa lamang ang last and final game sa pagitan ng University of Luzon at University of East Pangasinan ng Binalonan ngayong Marso, bago matukoy ang first runner-up at kampiyon sa paligsahan. Ang naturang aktibidad ay naglalayon na lalo pang pag-usay ng angking kakayahan sa sports ng mga atleta ng iba't ibang universidad at kolehiyo sa lungsod at sa buong Pangasinan, at bilang pagkilala na rin sa kontribusyon ng yumaong ng Vice Alcalde na si Jimmy L. Fernandez. Ika-28 ng Pebrero nang magtungo sa Sangguniang Panlungsod ang ilang mga daycare workers sa lungsod para sa isang courtesy call kay Vice Mayor Belen Fernandez. Sa araw na iyon, pinag-usapan ng mga guro at ni Fernandez ang nalalapit na recognition exercises ng humigit kumulang 2,000 daycare pupils sa lungsod. Kaugnay nito, inalok din ng Vice Alcalde ang CSI Stadia kung saan maaaring isagawa ang isang mass recognition exercises, subalit na pagpasyahan na umanong gawin ito ng clustering. Gayunman, sasagutin pa rin ng Vice Alcalde ang mga medalya ng mga outstanding daycare pupils sa lungsod sa araw ng kani-kanilang pagtatapos. Unang araw ng Marso nang dumalo si Vice Mayor Belen Fernandez sa Enhanced K-12 Basic Education Program Orientation and Consultation na ginanap sa Regional Learning Center Region 1 sa Barangay Vicente, San Fernando City, La Union. Sa pangunguna ni DepEd Regional Director for Region 1 Ligaya Soledad Miguel, ibinahagi ng mga resource speakers sa naturang pagtitipon na pawang mga DepEd Superintendents ang plano ng DepEd at ni Pangulong Benigno Noynoy Aquino III na maglagay ng karagdagang 2 taon sa basic education sa bansa. Ang naturang panukalang 12-year education cycle ay binubuo ng 6 na taon para sa elementarya, 4 sa sekundarya at 2 para sa senior high school na naglalayong ihanda ang mga kabataan sa kanilang pagpasok sa kolehiyo o sa trabaho. Sa parehong araw, nagbahagi rin ng mga delegado na kinabibilangan ng mga kinatawan ng iba't ibang local government units at mga pribado at pampublikong school superintendent sa Rehiyon 1 ng kani-kanilang mga komento at suhestyon para sa ikabubuti ng naturang programa. Ika-3 ng Marso na mag-courtesy call si Vice Mayor Belen Fernandez kay Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas sa Archbishop Palace Zamora Street, lungsod ng Dagupan, kung saan malugod rin siyang tinanggap ng Arsobispo. Itinurn over na rin ng Vice Alcalde sa Arsobispo ang cheque nagkakahalaga ng 200,000 pesos na kinita sa nakaraang concert sa CSI Stadia kung saan napiling beneficiary ang Caritas Lingayen Dagupan. At dahil malapit sa puso ni Vice Mayor Fernandez si Archbishop Villegas, matapos ang opisyal na pakay ay nag-usap rin ng pribado ang dalawa ukol sa mga personal na bagay na nais ihingi ng panalangin ng Vice Alcalde. Itinuturing naman ni Fernandez na mahalagang bahagi ang Arsobispo sa kanyang estado at karera na siyang gumagabay umano sa espiritual aspeto ng kanyang buhay sa ngayon. Ika-3 rin ng Marso nang muling paunlakan ni Vice Mayor Belen Fernandez ang paanyaya ng Department of Interior and Local Government o DILG Dagupan na magbigay ng mensahe sa mga bagong halal na opisyal ng barangay sa isang seminar patungkol sa good governance na ginanap sa Pinky's Restaurant sa bahagi ng Zamora Street sa lungsod. Ang naturang pagtitipon na ikalawang bahagi na ng serye ng mga seminar na nagsimula noong 23 ng Pebrero na pawang para sa mga newly elected barangay officials sa lungsod. Dito, muling nagbahagi ang Vice Alcalde ng kanyang personal na karanasan sa pamamahala at ang aral kung paano maging mabuting leader, kung saan binigyang diin nito ang importansya ng honesty, integrity, accountability at transparency. Malugod na sinalubong ni Vice Mayor Belen Fernandez ang pagbisita sa De Venecia Farm ng delegasyon ng Congressional Spouses Foundation Incorporated o CSFI na pinamunuan ni former Undersecretary ng Department of Trade and Industry o DTI na si Carissa Cruz, anak ni dating House Speaker Jose De Venecia. Ipinakilala ng mga miyembro ng CSFI ni Provincial Director Engineer Peter Mangabat ng DTI Pangasinan ang mga proyekto at programa ng DTI na sinusuportahan ni Congresswoman Gina De Venecia, tulad ng One Town, One Product ng mga bayan sa ika-4 na distrito at ang planong pagbuhay muli sa weaving and handicraft business sa probinsya. Kaugnay nito, hinikayat din ni Mangabat ang mga CSFI members na bumili at suportahan ng mga natatangi at ipinagmamalaking produkto ng mga taga-Pangasinan tulad ng homemade tocino at tapa at mga malunggay enriched products.
Shop and win Year 7 Cars and Gadgets raffle promo. Get a chance to win 10 Sony Digicam, 20 Samsung Netbook, 2 iPhone 4G, 1 winner 40 inches Sony 3D TV with PlayStation, 1 winner Toyota Vios, and 1 winner Toyota Innova for the grand prize. Just buy 500 pesos worth of retail or 1,000 pesos worth of wholesale purchase of participating products to get 1 raffle coupon. Simply write your name, address, telephone number, and signature on the raffle coupon. Drop and drop boxes at any CSI branches. Winners will be notified through telegrams posted at all CSI outlets and announced at USA TV. Draw dates will be extended until March 27, 2011 at the CSI City Mall Lucao District, Dagupan. This may be the chance you've been waiting for, so hurry and shop now at all CSI outlets near you.